Skin Wonder, my life wonders and human beings out there. This is Ella and welcome to my Skin Wanderer and More channel. And today we will wonder a new color again for my hair because obviously we doesn't really like having this kind of greenish bluish color. So I decided na nga na before pa mag-decide si Mother Dear na huwag tayong isama somewhere out there because of the loud color of our hair. I decided not to change the color and hindi na natin i-try yung every week update until we meet the after a month, diba? We are so curious what will happen after a month of having this sallow wax color on my hair, kung mag-fade ba siya, kung mawawala ba siya ng as in wala na yung color na nilagay natin. At babalik ba tayo sa color natin ng mocha-ish or light brownish color or something like blondish, diba? So, kung babalik ba doon? So, disregard na natin yung pag-wait doon. So, let's just change the color na, you know. So, ayan na nga. Pinahinga ko muna yung hair natin for a day. Like, since gabi naman tayo natapos magkulay. So, kinabukasan, hindi muna natin siya binasa, hindi natin siya niligo, walang shower ng buhok, ganyan. Body lang. So, ayun na nga. So, after a day, syempre, niligo na natin siya para makita natin kung may mababawas ba dun sa color na nilagay natin. And obviously, medyo nag-lighter naman siya. I think na-wash naman talaga siya. And I noticed, nung naliligo ako ng first and second time ng pagligo natin, na pag-wash natin sa hair natin, every wash na ginagawa natin, nababawasan talaga yung color niya kasi makikita mo dun sa water na pinaniligo mo sa kanya, nakikita mo yung greenish color niya na natatanggal, nasasama dun sa water. So, I think ganun yung mangyayari ng kapag everyday mo siya niligo for a month. Kaya sinabi siguro hanggang 1 month lang siya or the more na everyday mo, the more na inililigo mo siya or the more na nawawash mo siya with shampoo, the more na mas mabilis nawawala yung color niya. So, pwedeng kung everyday mo nililigo after mo kulayan ng sallow wax, baka hindi siya umabot ng 1 month. Diba? Parang maybe 3 weeks, 2 weeks lang siya. Kapag everyday mo siyang nililigo with shampoo. So, ayun na nga, hindi na natin hihintayin yun. We're not going to wait for that fading stage of our hair. I decided to change the color na right away. And I have here, ito pa yung atira kong hair colorant na permanent. This is permanent. This is not sallow wax anymore. Ito pa yung tira ko noong una kong nagkulay after natin mag-Brazilian Botox. Yan. So, ito yung natira. Meron pa tayo ditong very light. Let me open it. So, ayan. Para hindi ako magkamali sa color. Meron pa ako ditong very light oaky ash. Ayan. So, isa na nga lang siya. This is 10.21 very light oaky ash. So, I will try kung anong mangyayari kapag gumamit tayo ng 100 ml na very light oaky ash sa buong hair ko. And actually, iniisip ko kung I wanted to try na yung dulo ng hair ko, iwanan ko sana. Para meron pa rin something different dun sa color. Kaya lang, hindi ko siya alam kung paano ko na naman siya ilalagay na hindi naman pangit tignan kapag after nung, you know, nailagay ko na yung color sa taas ng hair ko. Pero, ayun na nga. So, let me try this na and shoo away this Harley Quinn color na. So, let's go. So, ayan na nga. So, tabi naman sa buwaghan nating buhok. Because I didn't try to use iron on it na. Kasi nga, syempre, magkukulay pa tayo ng buhok and kakagamit lang natin ng sallow wax. Though, nakalagay naman sa sallow wax natin na ginamit, it is not harmful for our hair. So, parang nabasa ko pa dun, if I am not mistaken, it is also like a hair treatment din. So, hindi siya harmful sa hair. Pero,
Diba? Hindi siya magiging harmful kung hindi natin siya i-expose sa heat ng iron. So, ayun na nga. So, wet it. Okay, so, ayan na yung partition or the division that I need to do on my hair. So, with that, so ilalagay na nga natin yung ating very light OKH, the 10.21 of Remote. Beke naman, this is not sponsored, but yes, ilalagay na nga natin siya and hopefully, makaya niyang lagyan yung lahat, buong buhok ko. Or iwan na natin yung dulo, diba? So, iwanan na natin yung dulo. Let's see what will happen. So, iyan na nga, diba? Ilalagay na natin siya. This is now the very light OKH of Remote. So, ito na nga yung color niya. Ayan. So, i-add na natin yung, that is 100 ml of very light OKH, which we tried na before nung naglagay tayo ng Ashray, and the 100 ml of 12% of Remote Oxidizing Cream. So, ilagay na rin natin si Oxidizing Cream. So, ayan na. So, let's mix it na together. Ayan. So, mix na natin siya. So, passing tabi naman sa ating background music. That is not part of our control. Yes. May party-party sa ating neighborhood and ayan, passing tabi. So, we are done mixing it and ayan na yung color niya. Ayan. So, we need to apply it na and diba, passing tabi naman sa ating mga baby dogs. You know. Tada! So, ito na nga. So, let's start na with this. So, ganun ulit yung gagawin natin. Unahin natin yung part ng hair natin na, I think unahin na natin yung nasa front. Kaya lang mapupunta siya sa face ko. Hindi ko alam kung anong mangyayari. But, yes, we will now unahin na natin itong nasa front. Yes, sige, let's try yung nasa front. Good luck! So, ayan na nga. Sana kumasya siya. And, by the way, I have mirror there. Beside me there. Yes. So, just in case you see me looking on this side. Yes, it's because I'm looking at the mirror, you know. So, ayan na nga. Ilagay na natin siya. So, yes, hinuna ko na po yung front kasi nga, mas importante naman din sa akin yung front natin na hair kasi yan yung near sa face natin. I think it is working fine. Yung, ayan, nag-fade naman na siya. And I am very happy to see that. Let me comb it. And medyo binibilisan natin yung application ng ating colorant kasi parang feeling ko dahil sobrang bagal ko doon sa paglalagay ng doon sa part na application ng ating colorant, yung mga nauna natin paglalagay ng permanent hair color. Parang meron siyang effect. I don't know kung possible talaga na hindi siya naging effective dahil nga mabagal tayo maglagay. Diba? I can see that we are actually removing the hair color na because maybe it is just a cello wax. So, I am happy to see that, you know. Ayan, sa kabilang part na tayo ng ating
hair. So, ayan yung dulo na part ng ating hair. Hindi na natin siya nilagyan masyado ng cream. Pero, still, ayan, hinihila pa rin natin pababa yung cream na nilalagay natin. So, nalalagyan pa rin siya. Though, hindi ganon kadami. Maybe, hindi ganon kadami. And hopefully, yung mga tumubo na natin na bagong buhok, sana makulayan siya or magkaroon ng effect sa kanya. Yung very light, okay ash natin na color kasi dun sa mga una natin nalagyan, it feels like wala siyang effect agad. I don't know why. Maybe because it's darker than dun sa nalagyan na natin ng color. So, we're just trying to make a less edited video here. So, less chika tayo muna kasi medyo natambakan na tayo ng videos from 2024. Meron pa po ako mga videos na hindi ko pa na-upload kasi natabunan na siya and we're having a difficulty on editing it kahit i-voice over natin siya. Nagkakaroon tayo ng technical problem every time na ini-edit natin yung video. So, hindi ko pa siya na-upload until now. But, hopefully, mai-upload ko rin siya. I-upload ko rin siya kahit after almost 1 year na ganyan. Diba? I hope magkaroon ng color yung roots natin na hair na magiging connected yung color sa ating the rest of the length of our hair. I can still see greenish on my bangs on this part. I don't know why. But I hope it will be gone. Yan. Yan. So, finish na. Una tayo sa front part. Una tayo sa back part which is the pinakailalim din ng hair natin. So, let's try na iwanan yung dulo na part ng hair natin. Kung kaya natin. And yung part here na sa may roots ko, super dark niyan as in black pa siya. So, I hope magkaroon siya ng ibang color na connected naman sa magiging color ng hair natin para hindi na siya mahirap ilagyan ng ibang color. Sa susunod na lalagyan natin siya ng ibang color. And yes, I still have plan na maglagay ng ibang color sa susunod na maybe month kapag maayos yung color na nailagay natin ngayon. We'll finish in the front and the back na. So, upper back na tayo. I am so excited. Tada! So, it is done. Finish. So, nalobat nga yung ating cellphone and drained siya. So, hindi ko na continue yung pag-record ng pagko-colorant natin sa hair natin. But, we decided na since kulang yung ating hair colorant, we only use 100 ml of this very light oaky ash. So, kinulang siya sa buhok natin kasi makapal yung strand and yung mismong buhok ko. I decided na, since mas mabilis naman sigurong magkakaroon ng color yung part na malalagyan ng una. Kasi una siya syempre madadry and magkakaroon ng effect dun sa hair natin. So, nung nilagyan natin ng colorant yung part dito sa ating upper back ng hair natin, we decided na kinontinue na natin siya ng dito sa upper part natin. Unlike nung una nating ginawa
na pag lalagay ng colorant, yung ilalim na part yung nilalagyan natin. So, ang gusto nga kasi natin is to make sure that the colorant is enough to cover the hair. So, we decided na yung upper yung nilagyan natin ng una para siya yung magkaroon ng effectivity agad sa hair natin. So, inuna natin yung upper part here, pa-continue, pa-kabila ng side ng hair natin. So, meron nga tayong natira na medyo makapal na group of hair dito, hair strand natin dito sa part dito na nakakainis kasi kinulang talaga siya as in. So, lalagyan lang natin ng konting-konti yung part ng group of hair na yon. So, we decided na i-mix ng konti yung ibang hair sa kanya na nauna natin nalagyan. Yung medyo nalagyan natin ng enough or medyo madami nung hair colorant natin. Baka sakaling magkaroon pa rin ng effect sa kanya since nalalagyan pa rin naman siya ng kahit konti-konti. So, ayan. So, kinover ko na siya ng buo. Pinagsama-sama ko na kasi kanina I decided na lagyan muna yung part dito. Since nauna yung dito, nilagyan muna natin siya ng plastic dito to cover it. Tapos nilagyan din natin yung isang part dito na una natin nilagyan. And then, iba rin yung plastic na nilagyan natin sa back, which is lagyan natin after natin lagyan yung front natin na hair. So, magkakaibang plastic yung nilagay natin. But now, I am using 2 plastics na lang kasi nga, pwede naman na siyang makover ng mas malaking plastic kasi complete naman na yung paglalagay natin ng hair color. And sa kanya, finish done, as in, tapos na tayo. Tapos na tayo sa paglalagay ng hair colorant. So, I am waiting for at least 30 to 45 minutes. With that, tada! So, 1 hour and 1 minute or maybe 2 minutes, it's over. And this is done. You know, 1 hour is gone, vanish. Let me check this now. Tada! So, let's go for better than best. You know, we are so not professional when it comes to being hairdresser or something like that, but we are hoping for better than best, you know. So, ayun lang nga, medyo nagmamadali tayo. Ayan, let's see. Diba? Kasi late na naman tayo, nakaisip na gumawa ng content or mag-color na naman ng hair. So, hapon na naman tayo nag-start and we are ending this video late night na naman. Maybe wag sana tayo umabot ulit ng mga 12 midnight. But, so, it's 7:16 in the evening. Ayan, 1 hour and I think 3 minutes or 4 minutes na yung meron tayo. So, ayan na yung hair color na meron tayo. Here's the part na sinasabi ko na naubusan na tayo ng hair colorant. Ayan, hindi ko na siya makita masyado. Asa nga ba? Ay, ito. So, here it is. Yung group of hair ko na hindi ko masyadong makita. Pero yung may dark greenish pa siya. Yes. Dark greenish pa na part. So, ayun nga. So, I am hoping na kapag binalawan na natin siya, mas mag-light naman yung greenish color niya. So, ayun na nga, diba? So, tuyo na yung hair natin kasi nga kulang tayo sa hair colorant. 100 ml lang yung ginamit natin sa buong buhok ko. Like, seriously, yes. And I am hoping for greenish, yellowish kind of brownish or maybe greenish, light brownish color. Something like that. I am hoping for that. So, ayan, diba? Let's wait for at least 5 to 10 minutes nang hindi na siya nakabalot ng plastic or whatsoever before natin siyang balawan o iliko. So, pwede front part na una nating nilagyan. So, medyo may greenish part here. I don't understand why may greenish part pa siya. Kasi ito yung pinakauna nating nilagyan. And it's not really tipid yung colorant na nilagay natin. So, I am curious why? What's happening to you? This is the part where the colorant and hair colorant and the bleach, diba? Here's the part na hindi tumatalab. But this time, parang medyo bumaliktad siya. Ito naman, yung may greenish ngayon na hindi yata tinatalaban.
So 5 to 10 minutes is over. It's actually 10 minutes. The 10 minutes is over. And I am so very happy with the outcome here, the result here. And I am hoping na pag niligo ko na siya, ganyan pa rin yung color niya. And here, sa part na hindi ko naman, this is so black kasi, di ba? Black talaga yung color ng roots ko dito kasi hindi ko yan kinulayan, 'di ba? So ang kinulayan ko lang talaga after natin mag-try ng Brazilian Botox is yung upper part, half ng upper part natin, but yung half ng lower part ng hair natin wala yung hair colorant. So ayan na nga, di ba? Wala tayong bagong hair colorant dyan except the Salo Wax. So, I am hoping na ganito yung brownish natin na color here. Magkaroon din dito sa roots natin. So, you know, maliligo na tayo. So, wet at that. Tada! So, here's the result now. I am so happy with the result this time. And, though I am curious with this part na parang light yung color niya, I am still happy with the result. And this is not Salo Wax anymore. I am using the permanent hair colorant na. So, let's see yung part na the part where sobrang konti na lang yung hair colorant na nailagay natin. So, ito nga yung part na yun. Dito yung part na yun. Ayan. So, ayan siya. Saan ba yun? Basta ayan. So, ayan na nga. I am so happy with the result of the very light Oki Ash na nilagay natin. Look at this. Diba? Buti na lang, nung naglagay tayo ng Harley Quinn na hair colorant or Salo Wax, hindi tayo nag-yellow, diba? So, hindi na tayo naghintay pa na makantahan tayo out there, somewhere out there ng yellow ang iyong suot at buhok mo'y green, you know, buhok mo'y green. Buti na lang, you know, naisip natin agad magpalit ng hair color. So, eto na nga yung hair color natin. Ayan. Diba? So, while I am taking a bath, tinignan ko siya sa salamin and I saw the champagne color with gray. Something like that na nakita ko sa online shop. So, I don't know, pero mukhang nag-iba na yung color niya. Natuwa pa naman ako, you know. I thought I achieved that. But anyway, it doesn't matter. I love the result now. Medyo tuyo na siya. But yes, the texture is still dry and soft though, you know. Just like nung nagbanlaw tayo after natin i-apply yung ating Salo Wax, ganun din yung texture niya right now. And ako nahihirapan na suklayin siya ngayon habang pinapatuyo ko siya. And like nung una ako nag-try mag-apply ng bleach and hair colorant, yung pagiging dry niya may kasamang brittleness. And I noticed na hindi ko masyadong pinakalagyan yung dulo na part ng hair ko. Diba? Hindi ko masyadong nilagyan yung dulo na part ng hair ko. And meron pa tong greenish bluish color or the Harley Quinn Salo Wax colorant nung before ko matapos yung pagkulay ko ng buhok ko. Ayan siya. It's gone. It's all gone. So, maybe dahil nga Salo Wax lang yun, so na-wash out siya agad nung permanent hair colorant natin. So, Skin Wanderer, my life wanderers, and human beings out there, see you on the next wandering. And before I forget, I just want to say thank you to all of my subscribers and to all of those who haven't subscribed yet. What are you still doing there? Subscribe now, and thanks for watching, and feel free to comment down below what will be my next content. Come on, you know, Skin Wanderers, you know, help me, you know. I am forgetting to say thank you. Thanks so much to Draco1YT and to Ate Yunes for those video clips that I am still using on my video. So, happy 2025! Babush, 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 bush,